buhay natin ay parang kanta na may iba't ibang genre. Minsan masaya, minsan naman rock. Minsan nakakakilig at minsan ay may hugot. Kaya anumang soundtrack ng buhay mo, kakantahin natin yan. Sama-sama tayong ma-LSS dito sa Live Story Soundtrack! Mga tiktropa, kung minsan napapagod ka na sa live, sasamahan ka namin pakinggan ang soundtrack ng isang certified survivor sa buhay. Panoorin natin to. A dreamer, a fighter, isang tunay na survivor. Yan ang tatak ng isang May Bautista. Isang versatile TV personality na kilala bilang host, actress at komedyante. Pero sa likod ng kanyang mga ngiti at tawa, maraming aral ang matututunan natin sa mga pinagdaanan niya. Makikanta na sa live story soundtrack ni May Bautista. Mga tiktropa, let's all welcome May Bautista! Yes! Wow! Look at that! Look Sit down, at sit that. down. Kumusta ka na? Yes, I'm very good. Wow! Parang teacher lang, very O, diba? good. Ayan, ayan. Alam mo, nagkaroon po tayo ng idea about sa buhay po ni May nung naging panauhin natin siya dito sa ulo ng mga balita. Ay, naku-absent ako Yun. noon, sayang. Gaano ba kakulay at ka-challenging ang buhay nung bata ka pa? Makulay siya, maganda. Naiiyak na ata ako. Wala pa na, Wala pa to. Sorry kasi, yung air freshener namin dito si Oo, Buyas. Kaya pala parang naging cloudy yung mata ko. Hindi, maganda po yung buhay ko as in may mga pinagdaanan pero napagtagumpayan. Yun ang Look at importante that. doon. Okay, one is, akala ko hindi na ako Miss Pokey na makakatapos ng college kasi nahinto ako sa college dahil nga both parents ko unemployed nung time na magka-college na ako. So, parang hindi ko alam, parang siguro binigyan ako ng wisdom ni God na, sige, kailangan mong, or parang ewan ko kung saan nanggaling yun, yung automatic, parang gumawa ko ng paraan. Like, kailangan kong kumuha ng scholarship, yung ganun para i-maintain ko. Basta ganun, tapos may tumulong sa akin para makakuha ng scholarship hanggang sa makatapos ako ng college. Naging working student pala Yes, itong ate opo. May. Lahat pinasok na niya talaga makapagtapos na ng Eh, pag-aaral. ano-ano ba yan, mga trabaho Tumanggap na ka daw ng labada? Hindi, Oh? yung part na yun, Miss Oo. Pokey, yung hindi naman talaga yung literal na may mga batya-batya. Yung kaklase ko, yun ang nagkwento sa akin na na-meet ko siguro months ago. Sabi niya na, naalala mo ba na sabi mo, kasi yung mga uniform namin noon, tig-iisa lang kami. So kailangan, siyempre gagamitin mo kinabukasan. So kailangan, pagka-uwi mo, lalabhan mo na. It happens to anybody. I mean, sa halos lahat, ganon. Kailangan mong labhan nga pag-uwi. Ang ginagawa ko pala, sabi ko, sige, laban ko na yung, kasi isasabay ko siya dun Okay sa na. uniform ko. Opo, laban ko ng uniform mo. In exchange, dun sa, basta magbigay ka ng amount, manunood ako ng sine. Oh! Kasi, Miss Pokey nga, dahil nga working student ako, ang time ko talaga mag-aaral, time ng klase, pag may naisingit na isang oras, ipapasok ko yun dun sa working student ko para makabawas ng oras. Yun, so, trabaho, working student, yun lang ako. So, sabi ko, ay gusto kong manood ng sine. Siyempre, out of budget na dun sa kinikita mo. So, ganun yun. Pero hindi po talaga yung tumanggap ng labada. Oo. Yung, sige, ako na ang maglalaban ng uniform mo, ikaw din. So, kung tatlo na yun, meron na akong panood ng sine, may pang-burger pa ako. Pang-burger ka pa. Opo. At doon din ako natuto na mag-isa akong nanonood ng sine. Last full show ang favorite ko. Kumbaga, Last full show. Talagang- working student siya, pero talagang pinag-iigihan niya na mabigay niya rin yung kaligayahan para sa sarili niya. Yes, oo. Correct. At saka kasi, Miss Pokey, guys, yung mga kaklase ko, as in gimmick dito, or kakain sa mga... Kahit gustuhin mo man. Kasi, oo. Tapos sabi ko, wow, meron palang mga ganon. Eh ako talagang trabaho, bahay lang ako. Sabi ko, gusto kong mag-mall, gusto kong manood ng sine. So, yun yung paraan ko. Yun. And alam mo, marami din kasi akong mga pamangkin na nag-aral ng college, na ganyan. Tapos may mga kapatid din ako na, alam mo yun, naranasan mo din siguro to.
No, yung pagkain mo, titipirin mo, ilang araw ka nagno-noodles. Totoo. Opo, yes. Diba? Pero hindi noodles yung Yung mga akin, sardinas. Sardinas, yan. Opo. Oo, diba? Yung, alam mo yung sardinas na Budget. 3 piraso? Oo. Tapos, dalawa pa kami ng kapatid ko. Naghahati pa kami isang sardinas at kalahati. Oo. Yun pa. Tapos, siyempre, dadamihan mo na lang ng Oo. kanin. Naranasan mo din ba yung mga nagtitinda ng mga kung ano, extra income? Ay, mga yun ganyan? hindi ko ginawa. Ang ginawa ko, Miss Pokey, gumawa ko ng mga term paper kasi thesis noon. So, yung mga assignment ng mga kaklase ko, kinukuha ko. Ako yung gumagawa para meron akong additional na baon. Oh. Ako noon nagtitinda ako ng yung adobong mani. Oo, ay sarap. Yan, nagtitinda ako ng adobong mani. Tapos, yung kikitain ko doon, inaano ko yun, pangbaon, pang araw-araw, di mga Sa ganyan. Antipolo, di ba po, Miss Po? Ang yan. sarap-sarap nun. Titinda mo, yema, mga ganon. Ikaw ba, wala ka din mga Apo, ganon? wala akong ganun. Gumawa ko mga thesis. Yun, pero yung mga sa malamig, Yan. nung nahinto kasi ako, sakto yung mga parents ko, yun nga, unemployed, pero nagtinda-tinda sila, nagsamalamig din ako. Tumulong ako sa kanila. Tapos everyday, kumukuha ako ng 20 pesos hanggang makaipon ako ng 4,500. Yun ang natatandaan kong amount. Tapos sabi ko, gusto ko na pong mag-aral. O sige, mo, meron na po akong 4,500. Pero, yun yung naging pasaporte ko para makapag-college ulit ako. Yung 4,500 na yun, kinupit ko sa kanila. Na tigta 20 pesos a day. Pero at least, di ba, dinala mo sa mabuti. Oo, yes. Hindi ko naman ginasto. Alam mo Pangkain. tayo kasi meron tayo mga pinagdarasal na pangarap natin sa buhay. Yung gustong-gusto nating sana magganto ako. Lord, ganyan-ganyan. Minsan hindi ka dinadala ni Lord doon kasi may mas maganda siyang plano para sa'yo. Ano ba talaga yung pinangarap ng isang May Bautista nung habang siya ay lumalaban sa buhay na magkaroon ng magandang edukasyon? Ako gusto ko lang po talaga yun matapos ko yung college kasi yung kapatid ko, yung panganay ko nakatapos. Tapos yung mga kabatch ko, parang umuusad sa pag-aaral. Tapos ako parang, wow, naiwanan ako ng 1 year. Parang hindi ko ata nakita ito sa pag-aaral ko or sa buhay ko. So, doon ako parang na kailangan ko talagang magtrabaho. Tapos, yun, gusto ko makapagtapos and then mag-apply ng trabaho. Oo. Okay, mag-a-apply ng trabaho kasi may sakit that time yung mga parents ko. Yung enough lang na ganon. Tapos gusto ko ding maging teacher noon. Kasi na-inspire ako dun sa teacher ko ng grade 3 na habang nagtuturo, nguya ng nguya talaga. Nakakaengganyo. So, sabi ko, ay gusto ko maging teacher grade 3. Yun po. Yun yung gusto kong mangyari noon. Gaano kahirap para sa'yo yung pinagsabay mo yung pag-aaral, tapos trabaho? Hindi ka ba nagkaroon ng, ay Lord, papagod na po ako. So siguro nga, kung ang focus mo, yung goal mo, ang makatapos, kung ano man ang pagdaanan nun, parang hindi ka madidistract. Ang sarap-sarap, parang palaging masaya ako nun kahit na alam kung di ako magtatrabaho o hindi ako magme-maintain ng pag-aaral, hindi ako matatapos, hindi ako nakaramdam ng poverty o kung ano, basta masaya ako. Kaya ka lang, yun lang. Oo. Tapos, pangilan ka sa magkakapatid? Second po, second eldest. Kayo ay lahat? Ilan? 4. 4, oo. Sa tingin mo, Ate May, naging worth it ba lahat ng mga pinaghirapan mo? Yes. At hindi ko siya sinasabing pinaghirapan kasi hindi ko naramdamang naghihirap Kasi talaga. alam mong masaya ka lang Masaya sa lang talaga ginagawa. siya. Po. At saka, nagbaka sakali ako, may nagbigay ng chance. Tapos, yung pinakita ko na, sige, kaya ko po yan at gagalingan ko po. Or kung ano man. Yun lang. Kung sa hindi kadali ako- ni God, Oo, gagalingan yes. mo. Parang nabasa ko dati, Oo. where God puts you, you flourish. Parang gano'n. Totoo. So, parang gano'n lang. Hindi ako talaga, alam kong mahirap kami, pero hindi ko naramdaman talaga yon. Ate May, paano ka napasok sa gantong industriya? Dahil ang course ko po ay mass communication. So, nung natapos ko yon, nabigyan ako after 6 months ng pagkakataon na makapagtrabaho sa TV bilang production assistant. Oh, production Yan, muna sa production Ate assistant. May. Bago siya naging... Ano sa production? Yun, yung nagpi-PA ako sa mga shows. Yan. Yun, tapos, tinrain ako for
producer, tapos ang naging executive producer. Oh, Naging EP ang Kala Ate mo. May. Isa Opo. sa mga Oh. boss ng Oo. ng mga nasa television yan. Oo. Yes. Eh kung hindi lang na napasok sa Survivor, baka kasosyo na to dito. Naku. Naging Opo. boss pala siya ng mga artista, ng mga prod. Opo, yun. Bakit naman na-turn as artista? Kasi nung nag-PPA pa lang ako noon, may mga reenactments sa mga documentaries na ginagawa namin. Isa ako sa, halimbawa, may mga nasunugan or mag-asawang isa ako sa pinapa-reenact. Or yung Nag-acting-acting ka doon. Opo, Oo. or siguro yung mga kasama ko din sa trabaho kasi mga producers, siguro kahit yung mga simpleng kwentuhan lang na nakakatawa pero sa'yo wala naman. Tapos, sinama na nila ako sa mga reenactment or pinagtalent ako na walang bayad or 500 ang umpisa ng bayad ko hanggang sa ang galing na bigyan ako ng full-time na kailangan ko nang mamili magpo-produce ka ba o on-cam. Wow, mag-on-cam ako. Opo, so hanggang tuloy-tuloy na. Napaka-positibo kasi nung panahon niya sa buhay. Siguro kung paano rin siya inano ng mga magulang niya. Now, ano yung lesson na naiwan sa'yo ng mga magulang mo na talagang na masasabi mo proud mo talaga na sila Dito na yung ata naging ako magulang iiyak, mo. Miss Pokey. Yeah. Yung humble beginnings, I think malayo talaga po yung, yung mararating. So, yun nga, kung saan ka talaga nilagay ni God, hayaan mo lang, you will flourish. Sige, hinga malalim. Hinga malalim. Kumusta sila mga nanay tatay? Wala na sila. Pero baka nandito po sila ngayon. Gusto mo bang makausap? Hindi, kung Eh, meron diba? ka lang ipagpapasalamat sa mga Magpapasalamat magulang sa kanila. mo. Ano yun? Wala man judge sa'yo dito, Ate May. Andito kami para makinig sa kwento ng buhay mo. Kasi minsan, masarap din i-release Oo, yung kwento Hindi, na... kasi magulang natin sila, ha? 'Di ba? Kung ano yung meron tayo ngayon na pinangahawakan natin bilang tao. Dahil sa kanila Dahil sa yun. kanila yun. I think isa sa mga gusto kong sabihin is wag mong i-underestimate ang sarili mo kasi yun, wag mong do not underestimate yourself kasi kaya mo kung nasaan ka mang sitwasyon. Yun, so wag nang yun, kaya mo kung ano man ang sitwasyon na yun at makakaraos. Ate May, dumating ba sa punto na parang hindi ka nagtiwala sa sarili mo? Oh, yes. Ito yung pag-on cam, yung hindi naman po ako talaga nag-audition o pinilit yung sarili ko na mag-on cam. Pero nung pinag-on cam nila ako, yun yung parang, talaga po? With the vital statistic of 50, 50, 50 and yung height ko or yung itsura ko, yun yung ko. Pero unti-unti, napagtagumpayan naman na, okay. So, I'm sure na siguro, nung nalaman ng pamilya mo na mag-on cam ka, sila siguro yung number one na naging Sumuporta. number one na Oo. sumuporta Oo. sa'yo. actually, yung motivation ko kapag may drama na ginagawa, yung I'm sure kapag nakikita ka nila na, wow, naka-artist siya. Kasi ayaw nila ng ginagawa ko dahil walang masyado daw pera. Yung pagpo-produce, ganyan. Pero, nanatili nga ako doon. Nung naging on-cam na ako or itong pag-artista, wala na sila noon eh. So, hindi na nila na witness kung ano yung naging journey ko dun sa pag-aartista. Kaya I'm sure, sobra silang natutuwa na ito yung kung sino ako ngayon. Wow, thank you so much po. May message ka pa ba sa kanila? O kung sakasakali, andito pa sila. Nasa paligid mo. Andito pa. Oo. Anong gusto mong sabihin? Yung pagpapasalamat. Opo, we did, guys. At least hindi ako nagpatalo dun sa mga negative or mga distraction. Andito pa din tayo. And thank you so much. Grabe. Kaya din siguro yung lakas ng loob, it's because of you guys. Yan. Naku, maraming salamat. Ito naman ang katanungan namin. Ano ang life story soundtrack mo? Wow. Top of my mind yung All By Myself. All by myself, ha? Ang baba, ha? Ang baba ng kanta. Pero thank you, May, sa pagbahagi ng iyong mga kwento. Kasama po ang Tanghalan ng Kampiyon Season 1 Grand Finalist,
RD Asadon. Pakinggan po natin ang live story soundtrack ni May. Tropa, pinanood mo hanggang sa dulo itong video na to? Very good ka! For more happy time, watch more TikTok Clock videos on our official social media pages and subscribe to GMA Network official YouTube channel.